Magandang umaga, Light of Life Church, Sunday School. Ngayon ay panahon na ng tag-ulan, kaya dapat palagi tayong mag-iingat, sumunod sa ating mga magulang at sa mga nakakatanda. Ngayon ay araw na naman ng linggo. Ang linggo ay araw ng Panginoon. Kaya nga, kahit hindi pa tayo pwedeng makapunta sa simbahan, pwede pa rin tayong makinig sa mensahe ng Diyos mula sa Biblia. Naaalala niyo pa ba yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo? Si Jesus o ang batang si Jesus sa loob ng templo. Kaya kayo, kahit kayo ay bata pa, maaari rin kayong makinig, mag-aral ng salita ng Diyos mula sa Biblia upang kayo ay lumaki ng mabuti. Mga bata, mamaya may itatanong ako pagkatapos ng kwento. Isulat ninyo ang sagot sa likod ng papel. Tapos, sa susunod na linggo, ipapasa nyo yan sa teacher. Kapag nasagot nyo lahat ng tama, meron tayong premyo. Kaya dapat makinig kayong mabuti dahil meron tayong quiz pagkatapos nito. Sabihan mo muna yung katabi mo. Shh! Huwag ka maingay, makikinig ako. Ayan, kung handa na kayong makinig sa ating kwento, sisimulan ka na. Sa lugar ng Kana, sa Galilea, unang ginawa ni Jesus ang kanyang himala. Naalala niyo ba kung ano yung himalang yun? Ginawa niyang alak ang tubig. At sa kwento natin, muling babalik si Jesus sa lugar na iyon. Isang araw, isang lalaki mula sa Capernaum ang nagpunta sa Galilea kung saan naroroon si Jesus. Ang lalaking ito ay isang pinuno ng pamahalaan. Ibig sabihin, siya ay may mataas na katungkulan. Siguro maraming nakakakilala sa kanya at gumagalang sa kanya. Marahil, marami din siyang mga tauhan. Ang isang taong katulad niya, ano pa kaya ang kanyang kailangan? Bakit siya lumapit kay Jesus? Sinabi ng pinuno ng pamahalaan kay Jesus, "Nakikiusap po ako, Jesus. Pumunta po kayo sa Capernaum. Ang anak ko pong lalaki ay may sakit at siya ay naghihingalo na. Puntahan niyo na siya upang siya ay pagalingin." Ang lalaking ito ay naglakad patungo kay Jesus mula sa ibang lugar upang humingi ng tulong sa kanya. Ikaw ba bata sa oras ng pangangailangan o kung meron kang problema, may kailangan kapag ikaw ay may sakit o kailangan mo ng tulong, kanino ka lumalapit? Katulad ng pinuno ng pamahalaan, lumapit ka kay Jesus. Sinabi niya kay Jesus, "Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak." At sumagot si Jesus, "Umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak." Hindi pupunta si Jesus sa bahay ng lalaki, pero sinabihan niya ito na umuwi na dahil hindi mamamatay ang kanyang anak. At dahil ang pinuno ng pamahalaan ay naniniwala kay Jesus, siya nga ay umuwi. Ikaw din ba naniniwala ka kay Jesus sa kanyang salita? Ikaw ba ay sumusunod sa mga sinasabi ni Jesus na dapat mong gawin? Pero, paano ba natin maririnig ang mga salita ni Jesus? Ito ay sa pamamagitan ng Biblia. Kaya nga, sa pamamagitan ng Biblia, nalalaman natin ang nais ng Diyos na gawin natin at dapat nating sundin. Kaya nga, siguraduhin mong laging magbasa ng Biblia at laging mag-Sunday School. Ang pinuno ng pamahalaan, pagkatapos marinig ang salita ni Jesus, siya ay agad-agad na umuwi at sumunod sa kanyang salita. At sa kanyang pagdating sa kanilang tahanan,
ito nga ang kanyang anak, ay magaling na. Tinanong niya ang mga tao doon kung anong oras nagkaroon ng malay ang kanyang anak. At sinabi nila na 1:00 ng hapon. Ayun din ang oras kung kailan sinabi ni Jesus na hindi mamamatay ang iyong anak. At dahil dito, siya at ang kanyang buong pamilya ay naniwala at sumampalataya kay Jesus. Mga bata, tayo rin ay manampalataya kay Jesus dahil siya ang Diyos, ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Nakikinig siya at sumasagot sa lahat ng ating panalangin. At kung tayo ay makikinig at susunod sa kanyang mga salita, mararanasan natin ang kanyang mga pagpapala. Tama, si Jesus ay dumating sa mundo upang ang lahat ng tao ay pagalingin. Pero hindi lamang sa kanilang mga pisikal na karamdaman, ngunit higit sa lahat upang sila ay pagalingin mula sa kasalanan. Nais niyang tayo, mga tao, ay mapatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw ba? Hiningi mo na kay Jesus na ikaw ay patawarin sa iyong mga kasalanan? Ikaw ba ay naniniwala sa Kanya bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas? Maaari mo yung gawin ngayon. Lumapit ka kay Jesus. Tingnan natin ang ating memory verse para sa linggo na ito upang maalala natin ang ating kwento. Sabi sa Juan 4 verse 50. Sumagot si Jesus, "Umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak." Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Lagi nating tatandaan, pwede tayong lumapit kay Jesus sa lahat ng oras, sa anumang pangangailangan o problema na meron tayo, at higit sa lahat upang tayo ay patawarin niya sa ating mga kasalanan. At kailangan din tayo ay maniwala kay Jesus at sa lahat ng kanyang sinasabi. Huwag mong kalimutan ang ating pinag-aralan ngayong linggo. Okay, nakinig ka bang mabuti? Katulad ng sinabi ko kanina, meron tayong mga tanong na dapat sagutin. Isulat ninyo ang inyong sagot sa likod ng inyong papel. Handa ka na ba? Meron ka na bang lapis o ballpen? O sige, ito na ang unang tanong. Saan nakatira ang isang pinuno ng pamahalaan na lumapit kay Jesus? Saan siya nakatira? Isulat mo yung pangalan ng lugar. Sa Maria Clara kaya? Okay, tapos na ba? Ito na ang pangalawang tanong. Ano ang sagot o sinabi ni Jesus sa pinuno ng pamahalaan? Nung humingi siya ng tulong, ano yung sinabi ni Jesus? Isulat mo ang iyong sagot. Tapos na ba? Okay, ito na ang pangatlong tanong. Paano ipinakita ng lalaki na siya ay naniniwala kay Jesus? Paano niya naipakita na naniniwala siya kay Jesus? Sa kwento natin, ano ba yung ginawa ng lalaki? Pagkatapos niyang marinig yung salita ni Jesus. Okay, nasagot mo ba ang lahat ng tanong? Siguraduhin mong ipakita yan sa ating mga teacher. Dito tayo nagtatapos. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod na linggo ulit.